Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2481-2485. Ang mga taong ito ay nararapat mamatay ng 10,000 beses. Hindi nagmamadaling sumugod si Yang Yian. Alam niyang isa sa tatlong sangay ng pamilya Ji ay tiyak na lalaki at babae. Ngayon ay tila hindi pa sila kumikilos, ngunit nasa isang pagkapatas lamang. Mula sa sandaling ito, pumasok na sila sa isang dead end. Ang susunod na hakbang ay dapat na ang yugto ng pagkilos. Kailangan lang protektahan ni Yang Yian ang nakababatang kapatid na babae. Sa oras na ito, ang lolo ng nakababatang kapatid na babae na si Ji Wumang ay nagsabi sa malalim na boses, tama nga ang pagsusuri sa iyo ng ninuno na si Ji Wumang. Ikaw ay isang taong isinilang upang maging mapanghimagsik. Hindi ako dapat naging malambot ang puso at dapat ay direktang tinanggal ka. Naalala ni Ji Wumang na nang malaman ng ninuno na si Ji Wuxan ay lihim na nagsagawa ng bawal na pamamaraan ng pamilya na Yin Yang Thunder Method, tatanggalin niya si Ji Wuxan ayon sa mga alituntunin ng clan, ngunit nakiusap siya sa ninuno para sa parehong angkan at henerasyon, at pinatalsik lamang si Ji Wuxan mula sa orthodox lineage at ibabalik siya sa pangalawang sangay. Si Ji Wuxan ay orihinal na mula sa pangalawang sangay, ngunit siya ay may talento at pumasok sa orthodox lineage mula pa noong siya ay bata. Pero hindi niya inaasahan na magiging disaster siya ngayon. Pagkaalis, si Ji Wuxan ay nagtatag ng isang bansa sa labas at binuo ito sa pinakamakapangyarihang Ji Empire sa mundo ng Sanxian. Ito ay wala. Kung tutuusin, nagtatag siya ng bansa para makinabang ang mga tao, kaya hindi niya sinusubaybayan si Ji Wuxan. Ngayon ay tila si Ji Wuxan ay hindi kailanman naging lihim sa kapayapaan sa loob ng napakaraming taon. Hindi lang siya tumigil sa pag-unawa sa Yin Yang Thunder Method, gumawa siya ng mas masamang paraan ng pagsasanay. Naniwala si Ji Wumang sa sinabi ni Ji Wuxan. Una, hindi na kailangang magsinungaling kapag naabot nila ang kanilang antas. Pangalawa, napakalinaw ni Ji Wumang tungkol sa Yin Yang Thunder Method na ipinagbabawal ng pamilya Ji. Bagaman ito ay isang hindi kumpletong pamamaraan, hindi ito kabilang sa mundo ng engkanto. Ito ay isang mahusay na paraan mula sa isang mas mataas na mundo. Naaalala ko na sinabi ng ninuno na kung ang ibabang bahagi ng Yin Yang Thunder Method ay hindi matagpuan, kung gayon ang itaas na bahagi ay hindi dapat intindihin. Ang hindi kumpletong Yin Yang Thunder Method ay magiging masama kung isasagawa. Matingkad pa rin ang babala ng ninuno, at sinunod niya ito, ngunit hindi ito sinunod ni Ji Wuxan. Ngayon ay tila pati ang pangatlong silid ay inalisan ng tubig. Itong Ji Wuxan ay nararapat na mamatay. Nang marinig ang masasakit na salita ni Ji Wumang, tumawa si Ji Wuxan at sinabing, halika, halika, tingnan ko kung ano ang kaya mong gawin ngayon, ang pinuno ng pamilya Ji, at hayaan mong matikman mo ang kapangyarihan ng Yin Yang Thunder Method na naintindihan at nilikha ko, Ji Wuxan, sa mga nakaraang taon. Ako. Sisirain ka ng patas at parisukat, at hayaan ang mga inapo ng pamilyang Ji na makita kung sino ang tunay na pinuno ng pamilyang Ji. Ang posisyon na inukupa mo, Ji Wumang, ay orihinal na pagmamay-ari ko, Ji Wuxan, at babawiin ko ito ngayon. Malamig na sumulyap si Ji Wumang kay Ji Wuxan sa sandaling ito, nang walang sinasabi. Parang ayaw niyang magsalita sa baliw na ito na si Ji Wuxan. Sa halip, nahulog ang kanyang mga mata sa pinuno ng ikatlong bahay, si Ji Wahua, at sinabi niya sa malalim na boses. Old Third, wala ka bang sasabihin sa akin? Ang ikatlong asawa na si Ji Wahua ay nanginginig sa buong katawan, at may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa kanya at sinabing, Brother Wumang, ako. Wala akong masabi. Bagamat ang aking talento ay pangkaraniwan, umaasa din akong makalusot at maging Tanggu Chanzan. Ngunit ikaw ang namamahala sa kayamanan ng pamilya Ji. Nabigyan mo na ba ako ng Kagenhawahan, ang Thunder God Stone? Kahit na medyo extreme ang ugali ng pangalawang kapatid, nakatulong ito sa akin na makalusot at ginawa akong Tanggu Chanzan, kaya wala akong masabi. Bagamat sinasagot ng ikatlong kapatid na si Ji Wahua si Ji Wumang, hindi siya nang ahas na tumingin kay Ji Wumang, at puno ng gulat ang kanyang mga mata. Si Yang Yiu lang ang nakaintindi sa nangyayari sa panik na ito. Ikaw, talagang binaygo mo ako. Bagamat mayroon kang katamtamang talento, ginamit ko pa rin ang bato ng Thunder God para tulungan kang malampasan ang iyong 12 immortal na kapigatian. Tungkol naman sa immortal na kaliwanagan mamaya, sinabi ko sa iyo noon na ang Thunder God Stone ay walang silbi. Kailangan mong umasa sa iyong sarili at hindi ito maaaring pilitin. Ngunit ikaw, gusto kong malaman kung paano ka ginawang makalangit na master ni Ji Wuxan. Sabi mo, sumigaw si Ji Wumang sa dulo ng pangungusap. Palaging naging mabuti sa ikatlong kapatid, at ang ikatlong kapatid na si Ji Wahua ay palaging namamahala sa mga mapagkukunan ng pamilya Ji. Hindi ko akalain na sasamahan niya ang pangalawang kapatid na si Ji Wuxan para magrebelde ngayon, na talagang nagpalamig kay Ji Wumang. Ako. Hindi ko masabi, nanginginig ang boses ni Ji Wahua. Sa oras na ito, huminga ng malalim si Yang Yiu at direktang sinabi, hindi naman sa hindi ko masabi, ngunit hindi ako maglakas loob na sabihin ito, hehe, kapag. Ibinuka ni Yang Yiu ang kanyang bibig, muling bumaling sa kanya ang mga mata ng lahat.
Pagkatapos niyang magsalita, direktang kinuha ni Yang Yian ang imaheng bato ng Redleaf Fairy Palace. Matapos ma-activate ang mana, lumitaw ang imahe ng gamot ng tao. Pagkatapos ay nagsalita si Yuling Xiang. Sa lalong madaling panahon, lumabas ang imaheng bato, lahat ng naruroon ay nagbago ng mukha. Boom! Dam! Ji Wuxian, nararapat kang mamatay. Sa sandaling ito, ang katawan ni Ji Wumang ay napapaligiran ng kulog at kidlat, at ang hangarin na pumatay ay tila natupad. Namula ang mata niya. Naunawaan niya ng buo, at hindi na kailangang magtanong. Walang duda na ang Redleaf Blood Lotus ay ang obra maestra ni Ji Wuxian. Ngayon sa wakas naiintindihan ko na kung bakit walang takot si Ji Wuxian, kung bakit napakasama ng aura ng paglilinang, at kung bakit napakaraming malalakas na tao ang ipinanganak sa pangalawa at pangatlong sangay ng pamilya Ji. Ang lahat ay nagmumula sa gamot ng tao at masasamang pamamaraan, ang masasamang pamamaraan at masasamang gamot na sinaliksik ni Ji Wuxian. Ang paglilinang ng mga taong ito ay dinidiligan ng hindi mabilang na ordinaryong mga mortal. Hindi na ito paglilinang, kundi paglilinang ng dyablo at pagtahak sa masamang landas. Nanginginig si Ji Wumang. Ang pangatlong kapatid na si Ji Wahua ay mapatla. Sa katunayan, ang pinakakinatatakutan niya ay ang malaman ng iba, ngunit isang tagalabas ang lumitaw at direktang itinaas ang belo. Inamin ni Ji Wahua na hindi niya kayang labanan ang tukso ng pagsulong sa Supreme Sansian. Ngunit hindi pa rin niya alam na nang lumapit sa kanya si Ji Wuxian, nagdala siya ng isang bangkos ng malakas na Snow Lotus at isang one-step na pamamaraan ng pagsasanay, na nagsasabing makakamit niya ang Supreme Sansian. Noong una ay hindi siya naniwala at hindi nag-practice, ngunit ang oras ay isang kaayla-hilakbot na kutsilyo. Hinarap niya ang bottleneck sa loob ng mahabang panahon at sa wakas ay hindi niya napigil ang gawin ang pangalawang masamang pamamaraan na hatid ni Ji Wuxian. Pagkatapos ay talagang nasira ito, kaya natikman ni Ji Wahua ang tamis at nagsimulang makipag-ugnayan kay Ji Wuxian para humingi ng pangalawang Blood Lotus. Pagkaraan ng pangatlong beses, hindi ito ibinigay ni Ji Wuxian sa kanya, ngunit dinala siya sa isang lugar kung saan nakita niya ang mga taong bumagsak sa vat, at tumutubo ang mga dugong lotus sa mga ordinaryong mortal. Pagkatapos ng araw na iyon, ganap na natalo si Ji Wahua. Huli na para bumalik siya. Kaya lang niyang sundan si Ji Wuxian hanggang dulo. Nang maglaon, ipinasa ni Ji Wuxian sa kanya ang lihim na paraan ng paglilinang ng lotus ng dugo, at nagsimulang magtanim ng blood lotus ng mag-isa. Pagkatapos noon, mabilis na umunlad ang kultibasyon ni Ji Wahua, at hakbang-hakbang siya hanggang ngayon upang maging Sansian Chansan. Siya ay naging kasabwat ni Ji Wuxian at pumunta sa pinakamatandang sangay upang pilitin ang palasyo, dahil alam niya na kung hindi niya papatayin ang pinakamatandang sangay, wala silang paraan upang mabuhay. Ang paglilinang ng Sansian Chansan ay dinilig ng buhay ng hindi mabilang na mga mortal. Ito ay isang gawa na labag sa kalooban ng pamilya Ji. Bilang orthodox na pinuno ng pamilya Ji, tiyak na papatayin sila ni Ji Wumang. Sa mga salita ng matandang si Ji Wuxian, mas mabuting lumaban kaysa maghintay na dumating si Ji Wumang at patayin sila. Si Ji Wahua ay ganap na wala sa mga trick. Napaka-responsable niya sa kanyang puso. Sa isang banda, sinisisi niya ang sarili, ngunit sa kabilang banda, nasisiyahan siya. Naabot niya ang kaharian ng Sansian Chansan, na siyang pinakamataas na kaharian sa mundo ng mga engkanto. Bukod dito, ipinangako pa ni Ji Wuxian na hanggat sinusunod niya siya, maaari niyang asahan na makamit ang katayuan ng isang Diyos kahit na pumunta siya sa langit sa hinaharap. Sa pagharap sa malaking tukso, si Ji Wahua ay walang panlaban. Maraming tao sa ikatlong silid kung saan siya ay nagkaroon ng mas kaunting pagtutol. Ang puso ni Ji Wahua ay puno ng pagkakasala, at natatakot siyang harapin ang araw na ito, ngunit dumating ang araw na ito sa wakas. Ang taong nagbasag ng langit ay isang tagalabas. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Ji Wahua ay nakatuon kay Yang Yiu na may layuning pumatay. Ahahaha, ang batang ito ay kawili-wili. Siya ay nagbukas ng belo para sa akin. Well, ngayon maaari kang pumunta at mamatay. Patayin. Si Ji Wuxian ay umungal na parang baliw, sumisigaw ng salitang, patayin, kay Yang Yiu, ngunit sinisigaw din niya ang salitang, patayin, sa unang silid. Ngayon, ako, si Ji Wumang, sa ngalan ng mga ninuno ng pamilyang Ji, ay nag-aanunsyo na ang pangalawang sangay, si Ji Wuxian, at ang pangatlong sangay, si Ji Wahua, ay ganap ng natiwalag sa pamilya Ji at tinuturing na mga taksil ng pamilya Ji. Halika at linisin ang kalat at patayin sila, sigaw ni Ji Wumang, ngunit siya ay tinamaan ng kulog at diretsyong sumugod kay Wuxian, si Ji. Isang malaking labanan ang sumiklab. Ang ikatlong kapatid na lalaki, si Ji Wahua, ay direktang itinuro ang kanyang puot kay Yang Yiu, iniisip na sa kanyang puso ay natatakot siya na ang dahon ng igos na ito ay mapupunit, ngunit pinunit ito ni Yang Yiu ng walang pag-aalinlangan. Sa paggalaw ng kanyang katawan, si Ji Wahua, ang nakakalat na immortal, ay kumislap sa harap ni Yang Yiu, at direktang sinampal siya ng duguan at mapang-akit na aura na ikinagulat ng mundo. Nasa tamang panahon ka. Nangako ako sa mga ordinaryong tao na namatay ng hindi makatarungan na humingi ng hustisya para sa kanila. Ngayon na ang oras para tuparin ang aking pangako.
Kinaikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at sinabi na ang kanyang buong katawan ay makulay, at ang kapangyarihan ng 10 uri ng tao sa kanyang katawan ay sumambulat, umaatake gamit ang Thunder Tao Seed bilang pinuno. Boom! Bitek! Gumalaw ang puso ni Yang Yian, at pinalibutan ng kidlat ang kanyang katawan. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi mas mahina kaysa kay Ji Wumang, na talagang kinokontrol ang kapangyarihan ng kulog, at mas malakas pa. Niyanig ng kapangyarihan ang langit. Alam ni Yang Yian na kung ito ay Ji Wuxian o Ji Wahua, lahat sila ay mga scum-scattered immortal na nagsasanay ng masasamang kasanayan at kumuha ng Red Leaf Blood Lotus. Ang kapangyarihan ng kanilang buong katawan ay hindi ang kapangyarihan ng mga immortal, ngunit ang kapangyarihan ng sama ng loob, at ito ay walang kapantay na mabangis, ngunit sa huling pagsusuri, ito ay ang kapangyarihan ng matinding yin. Kinuha niya ang binhi ng kulog bilang pinuno, at ang natitirang siyam na kapangyarihan bilang pantulong, na naging kapangyarihan ng binhi. Si Ji Wahua, na pinakaangkop na harapin ang sama ng loob ng kapangyarihan, ay ang pinakaangkop. Siya. Biglang iwinagayway ang kanyang kamay at gumalaw, direktang lumaban sa malapitang labanan, nakaharap sa palad ni Ji Wahua. Kasabay nito, sinabi niya kay Xiaolan sa kanyang kanang palso, Xiaolan, protektahan mo ang aking nakatatandang kapatid na babae, at hayaan kang pumatay hanggat gusto mo. Hiss! Swoosh! Tumugon si Xiaolan ng isang suit, at naging asul na liwanag at nawala sa kanang palso ni Yang Yian. Boom! Sa oras na ito, nataman niya si Ji Wahua gamit ang isang palad, at isang mapurol na dagandong ang sumabog. Ah! Puff! Si Ji Wahua ang sumigaw. Nang matamaan niya ng isang palad si Yang Yiu, ang sobrang lakas at lakas ng kulog ng yang kasama ang kapangyarihan ng siyam na dakilang buto ng Dao ay nadaig ang sama ng loob na si Ji Wahua, na sumigaw at nagsuka ng dugo, at lumipad ng paatros, na nagpakalat ng dugo sa hangin. Hindi ito kombinasyon ng pag-atake ni Yang Yiu. Sa pagharap sa kapangyarihan ng sarili niyang mga binhi ng Dao, bahagyang nagulat si Yang Yiu. Nalaman niyang medyo mas malakas ang kapangyarihan. Sa pag-iisip, ito ay matapos na mailigtas ang higit sa 500 mortal sa Hanggai Mountain na natuklasan niya ang panunumpa at ang misteryosong makalangit na induction. Ito ay isang pagpapala. Natuwa siya sa kanyang puso, at kumislap siya at hinabol si Ji Wahua na nataman niya. Si Ji Wahua ay isa ring nakakalat na immortal na Chanzen, at nasa antas ng Tanggu Jiushan, ngunit napatay na niya ang 3 dakilang Chanzen noon. Ang unang pagpatay kay Ji Wahua at pagkatapos ay si Ji Wuxian, ang mga taong ito ay nararapat na mamatay ng 10,000 beses. Kabanata 2482 ang hindi inaasahang hitsura ni Lu Zuoxi. Natuklasan ni Yang Yiu na ang kanyang kapangyarihan sa Dao Seed ay nalampasan na ang kapangyarihan ng mundo ng mga engkanto, at mula nang likhain at pinahusay niya ang Chen Kun Creation Art sa Chen Kun Dao Seed Art, halos bawat sandali ay nagbabago ang kanyang paglaki. Ang 10 dakilang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa ay talagang kontrolado ng mga buto para magamit niya. Nang harapin ang kapangyarihan ng sama ng loob ni Yuling Xiang sa Hanggai Mountain, hindi yun dahil wala siyang kapangyarihang lumaban, ngunit sinubukan lang niyang tingnan kung may anumang kapangyarihan na maaaring magbanta sa kanyang 10 dakilang kapangyarihan ng Dao Seed. Pinatunayan ng mga katotohanan na mayroon ngang banta, ngunit ito ay minimal. Pero, hindi ibig sabihin na hindi talaga kayang pigilan ng kanyang 10 dakilang Dao Seed attribute power ang lakas ng sama ng loob, hindi lang sapat ang halaga. Ang oras at lahat ay kapwa na buo at pinipigilan, na palaging batas. Kahit na ang kapangyarihan ng masamang espiritu ay malakas at masama, ito ay sa huli ay may katangiang yin. Upang harapin ang kapangyarihan ng katangiang yin, ang pinakayang at ang pinakamatigas ay ang kaaway. Pagkatapos niyang makapasok sa Ji Family Ancestral Hall, ang Thunder Dao Seed ay sumisipsip ng maraming lakas ng kulog, at umabot ang quantification. Bilang karagdagan, sa 10 buto ng Dao, ang pinakayang Dao Seed mismo ay umiral. Ang pinakayang at ang pinakayang magkasama, kasama ang pagsasanib ng kapangyarihan ng iba pang mga katangian, ay natural na nalulula sa kapangyarihan ng masamang espiritu. Normal lang na patumbahin si Ji Wahua gamit ang palad at thereon siya ng dugo. Sa sandaling ito, gustong bugbugin ni Yang Yian ang asong nakadapa at pinatay si Ji Wahua. Bagamat ang palad ay nagluwan ng dugo kay Ji Wahua, hindi pa siya patay, at hindi niya ito mapatay kaagad. Gayunpaman, ito ay normal. Si Ji Wahua ay hindi bababa sa antas ng Supreme Immortal, at isang cultivator na nakatayo sa antas ng pyramid sa mundo ng mga engkanto. Kung talagang pinatay niya ito sa isang galaw, ito ay isang biro. Sa kabilang banda, maaari niyang patumbahin si Ji Wahua sa isang suntok at dumura ng dugo at masugatan ng malubha, na nagpapakita rin ng sarili niyang kakaiba. Ang kapangyarihan ng 10 buto ng Dao sa kanyang katawan ay talagang nasa itaas ng mundo ng mga engkanto. Hindi kalabisan na sabihing hindi magagapi si Yang. Na may layuning pumatay, umiwas siya at muling nagpakita sa harap ni Ji Wahua. Inatake ni Yang Yian si Ji Wahua nang walang pag-aalinlangan. Boom boom boom. Kinamayan niya ang kanyang mga kamay, at pinalaganap ang kapangyarihan ng 10 buto ng Dao, umaatake gamit ang pinakamalakas at pinakamahigpit na kapangyarihan na pinamumunuan ng kulog. Sa pagpapala ng kapangyarihan ng kalawakan, ang katawan ni Yang Yian ay naging hangin at ulap, kumikislap,
at lumitaw sa paligid ng Jiwahua sa 360 degrees upang maglunsad ng walang pinipiling pag-atake. Ang bawat kamao ay mariing damapo sa katawan ni Jiwahua, at may patuloy na nakakapagod na tunog at hiyawan. May salitang tinatawag na deformation. Si Jiwahua ay nasa ganitong estado sa sandaling ito. Siya ay ganap na na-deform ni Yang Yian. Sa loob lamang ng ilang dosenang segundo, lumapag si Yang Yian ng hindi bababa sa 1,000 beses sa Jiwahua. Noong una, nakakasigaw pa si Jiwahua, ngunit kalaunan ay diretsyo siyang nawala. Tumigil si Yang Yian. Sa kanyang paningin, si Jiwahua ay naging isang pool ng blood mist. Ganap na nawala ang kanyang sigla, ang kanyang kaluluwa ay nawala sa mundo. At pinatay ni Yang Yian. Bagamat hindi ito one-shot kill, ito ay halos pareho. Ang lakas ni Yang ay ganap na naglaho, iniwan si Jiwahua, isang nakakalat na immortal, walang kapangyarihan na lumaban. Kahit depensa ay walang silbi. Direkta siyang nabali at tuluyang nadurog hanggang sa mamatay. Si Jiwahua marahil ang pinaka-frustrate at namatay sa buong mundo ng engkanto. Siya ay walang kapangyarihan na lumaban sa lahat. Siya ay na-deform ni Yang at sa wakas ay sumabog sa isang ambon ng dugo. Napakabilis ng lahat kaya natigilan ang lahat sa field. Lalong-lalo na ang mga tao sa ikatlong bahay ay kinilabutan. Ang maladyos na pag-iral sa kanilang isipan ay talagang pinasabog ni Yang Yian. Sa kabilang panig, ang labanan sa pagitan ni Ji Wuxian ng pangalawang bahay at Ji Wumang ng unang bahay ay sumugod na palabas ng altar Cloud Thunder at nawala. Ang natitirang puwersa ng ikalawa at ikatlong bahay sa bukid ay naglunsad din ng matinding pag-atake sa unang bahay. Sa simula, ito ay lubhang mabangis. Ang bilang ng mga tao sa unang sangay ay maliit, at karamihan sa kanila ay napatay sa isang kisap mata. Ngayon, kasama si Ji Zixian at ang kanyang mga magulang, wala pang 4 na tao ang natitira sa unang sangay. Kung hindi dahil pinuprotektahan ni Xiaolan si Ji Zixian, alam ni Yang Yian na ang nakababatang kapatid na babae ay nasa pinakapanganib. Matapos pasabugan ni Yang Yian si Jiwahua mula sa ikatlong sangay, ito ay isang mahusay na pagpigil. Hindi tanga ang mga tao sa pangalawa at pangatlong sangay. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw ng run. Sa sumunod na sandali, mahigit 10 figure ang sumugod palabas ng altar. Sila. Kinailangang tumakas. Si Jiwahua, ang pinuno ng ikatlong sangay, ay isang tunay na antas ng Chanzan, ngunit siya ay pinatay pa rin ni Yang Yian. Mas lalo silang walang laban. Hindi ba sila tatakbo at maghihintay na mamatay? Gayunpaman, walang intensyon si Yang Yian na palayain ang mga taong ito, dahil ang paglilinang ng bawat isa sa mga taong ito ay nakamit sa halaga ng hindi mabilang na mga mortal. Gustong tumakas. Ngumuso at umungal si Yang Yian, at ang kulog ay lumabas sa kanyang katawan, na naging 12-dosenang paghabol sa kanya. Boom! Bitik. Ang mga tao mula sa pangalawa at pangatlong silid, kasama ako, mayroong higit sa 20 tao sa bukid, at 18 sa kanila ay nakatakas sa isang iglap. Si Yang Yian ay sumambulat ng buong lakas sa pagkakataong ito, at 18 thunderbolts ang nawala. Halos magkasabay ang kulog at hiyawan, at sa sumunod na sandali, isa-isang bumagsak ang 18 katao sa altar, at agad na pinatay. Ang mga taong ito ay wala sa ika-9 na antas ng kaliwanagan, karamihan sa kanila ay nasa ika-7 at ika-8 antas ng kaliwanagan. Nang sumabog siyang ng buong lakas, ang mga kulog sa kanyang katawan ay parang pagdating ng Thunder God, at napatay niya ang 18 tao sa isang iglap. Sa sandaling ito, tumigil ang labanan sa altar. 6 na tao pa ang natitira sa bukid, lahat mula sa pangalawa at pangatlong bahay. Sa 6 na taong ito, 3 ang nakabalot ng itim na damit, at ang kanilang mga mukha ay hindi maaninag. Sa paghusga mula sa kanilang aura, ang kanilang paglilinang ay hindi mataas, ngunit sila ay nasa ika-8 antas ng walang kamatayang kaliwanagan. Ngunit may isang bagay, ang aura sa kanilang 3 ay napakalakas, puno ng sama ng loob at masamang espiritu, na mas malakas pa kaysa sa iba. Sa 3 taong nakaitim, ang isa sa kanila ay mukhang isang babae, ang nag-iisang babae, kaya't ang mga mata ni Yang Yiu ay nanatili sa kanya ng kalahating segundo, at palagi siyang nakakaramdam ng medyo pamilyar at medyo kakaiba sa kanyang puso. Ngunit pagkatapos ay isinantabi niya ito, dahil ang sama ng loob sa kanila ay mas malakas kaysa sa iba, at mas karapat-dapat silang mamatay. Sa paghusga sa kanilang mga damit, sila ay dapat na mula sa ikatlong bahay. Ang natitirang 3 ay mula sa pangalawang bahay, 3 sa kanila ay nasa ika-8 antas ng walang kamatayang kaliwanagan, ngunit sa sandaling ito ay nanginginig sila sa harap ni Yang Yiu. Walang paraan na si Yang Yiu ay masyadong dominante at makapangyarihan. Walang duda na alam nila na ang susunod na 6 na tao na mamamatay ay sila. Oo naman, nawala si Yang Yian sa lugar, at pagkatapos ay umugang ang kulog, sumasabog sa pamilyar na paraan. Sumambulat ang 6 na tao ng buong depensa ng katawan para lumaban. Boom boom. Posible bang lumaban? Halos imposible. Sa mga mata ni Yang Yian, ang 6 na tao ay naging 4. 3 hiyawan ang narinig, at ang 3 tao sa pangalawang silid ay diretsyong bumagsak sa lupa. Ang lakas ng kulog na inilunsad ni Yang Yian pagkatapos ay napunta sa 3 taong nakabalot ng itim na damit sa ikatlong silid.
Ngunit sa oras na ito, ang isa sa kanila ay biglang sumigaw sa paos na boses, "Yang Yian, tumigil ka, kung hindi ay mamamatay si Lu Zuoxi." Boom! Sumabog pa rin ang kulog. Ngunit hindi ito sumabog sa 3 taong nakasuot ng itim, ngunit sumabog sa tabi nila. Sa huling sandali, pilit na binawi ni Yang Yian ang kulog. Narinig niyang sinabi ng isa sa mga taong nakasuot ng itim ang pangalan ni Lu Zuoxi. Anuman ang dahilan, kailangan niyang huminto dahil sinabi niya ang pangalan ni Lu Zuoxi, at halatang kilala niya ito. Nawala ang kulog. Tinitigan ni Yang Yiyo ang taong nasa gitna ng 3 lalaking nakasuot ng itim at sinabi sa malalim na boses, "Magsalita." Isang salita lamang, ngunit ang hangarin na pumatay ay tumataas, at ang malakas na presyon ay direktang bumalot sa lalaking nakaitim na damit. Napakalinaw ng kahulugan at ayaw niyang mag-aksaya ng mga salita. Kung hindi niya masabi ang 1, 2, 3, hahanapin niya ang kanyang kaluluwa ng walang pag-aalinlangan. Sa susunod na sandali, iwinagayway ng lalaking nakasuot ng itim ang kanyang kamay at nahulog ang itim na damit. Isa pala itong medyo may edad na lalaki na may magaspang na mukha. Puno pa rin ng takot ang mga mata niya. Direkta niyang sinabi, "Si Lu Zuoxi ay nasa tabi ko." Habang nagsasalita siya ay ikinaway niya ang kanyang kamay sa lalaking nakasuot ng itim na katabi, at agad na bumungad ang kanyang tunay na mukha. Babae talaga iyon. Zuoxi, nanginginig ang buong katawan ni Yang Yiyo. Ngunit nagsalita siya sa isang nawawalang boses. Pumunta siya sa nakakalat na walang kamatayang espasyo para lang mahanap si Lu Zuoxi. Sinong mag-aakala na sa pagkakamali o kapalaran, lilito si Lu Zuoxi dito? Direktang pumasok sa Ancestral Hall ng Pamilya Ji, at naging miyembro ng ikatlong sangay ng Pamilya Ji. Ang punto ay, nanginginig si Yang Yiyo. Mula sa simula hanggang ngayon, hindi pa nagsasalita si Lu Zuoxi. Hindi mo ba siya kilala? Siyempre hindi. Ngunit sa mahabang panahon, hindi siya umimik. Paano naman ngayon? Ngunit nang makita niya si Lu Zuoxi, may naintindihan si Yang Yiyo. Sumakit ang kanyang puso. Dahil nakita niyang walang laman ang mga mata ni Lu Zuoxi, puro dugo. Ito ay malinaw na kontrolado ng isang tao, o ang kaluluwa ay tinatakan. Ikaw, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari sa kanya, kung hindi, pagsisisihan kitang dumating sa mundong ito, sabihin mo sa akin. Ang hangarin ni Yang Yiyo na pumatay ay tila natupad, at nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Walang pakialam si Chen Kun Chanzhen sa akin. Lahat ay ginawa ni Ji Wuxin ng pangalawang bahay at Ji Wahua ng ikatlong bahay. Ako, biktima din ako. Nanginginig na sabi ng lalaking nakaitim na nasa katanghaliang gulang. Kabanata 2483 ang mahiwagang Ji Wuxin. Boom! Ikinaway ni Yang Yiyo ang kanyang kamay at inilabas ang kanyang galit sa ikatlong lalaking nakasuot ng itim. Sa isang mahinang pag-ungol, ang lalaking itim na panther na nakatayo sa kanan ay naging ambon ng dugo. Bilasan mo at sabihin sa akin, limitado ang pasensya ko. Paano siya? Si Lu Zuoxi ay naging ganito. Pinatay ni Yang Yiyo ang isang lalaking nakasuot ng itim bilang isang pagpigil. Lumuhad ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng itim na damit at nagmamadaling sinabi, "Chen Kun Chanzhen, kami ni Lu Zuoxi ay parehong mahuhusay na tao na nakasuot ng itim na damit. Pinili kami ni Ji Wahua at sinanay bilang mga patay na katulong. Nakontrol kami ng mga lihim na pamamaraan at nawalan ng malay at naging kasangkapan sa pagpatay. Bakit may malay ka pa?" Pinutol ni Yang Yiyo ang lalaking nakasuot ng itim. "Ako ay isang maliit na pinuno sa kanila. Alam na alam ng langit na Panginoon ang sitwasyon. Anumang organisasyon ay nangangailangan ng isang mamumuno dito. Hindi magagawa ni Ji Wahua ang lahat ng mag-isa, kaya sa bawat daang patay na katawan, mayroong isang maliit na pinuno na tulad ko na ang kamalayan ay hindi pa nasilyuhan upang ipatupad ang kalooban ni Ji Wahua. Ngunit si Ji Wahua ay nagtanim ng paghihigpit sa aking kaluluwa, at hindi ko talaga mapigilan. Kung tutuusin, minsan mas masakit pa kaysa sa mga patay na katawan gaya ni Lu Zuoxi, dahil isa rin akong mortal na pumasok sa tao, at nagsasanay ng hakbang-hakbang hanggang ngayon. Ngunit sa tuwing kukuha ako ng mga mortal para magsanay ng masasamang kasanayan at maglinang ng masasamang elemento para sa pamilya G, labis akong nasasaktan, ngunit kailangan kong gawin ito." Puno ng sakit ang mga mata ng lalaking nakasuot ng itim habang nagsasalita. Si Yang Yiyo ay mukhang walang sinabi, at ang pagpatay sa kanyang puso ay bahagyang lumuwag, at pagkatapos ay nagtanong, "Paano mo ako kilala? Kilala mo si Lu Zuoxi? Nakapunta ka na ba sa Fairyland?" Sinabi ng lalaking nakaitim na damit, "Oo, madalas akong pumunta sa Fairyland. Inutusan akong pumunta sa Fairyland para manghuli ng mga mortal at responsable din sa paghahanap ng cultivation resources. Ikaw, Chen Kun Chanzhen, ay sikat na sikat sa Fairyland. Kilala ka ng lahat. Nakipaglaban ka sa ilang superpowers, winasak ang 3 pangunahing puwersa ng Nine Heavens, at napatay sa buong Chance De. Fairyland, maaari naming bigyang pansin si Yunmen at ikaw, Chen Kun Chanzhen, kaya alam din namin na naghahanap ka ng isang babae na nagngangalang Lu Zuoxi. Sa Fairyland, mayroong hindi mabilang na mga nilalang sa Fairyland, at mayroong hindi mabilang na mga tao na may parehong pangalan. Hindi ako sigurado kung si Lu Zuoxi sa tabi ko ang taong hinahanap mo.
Ngayon lang ako sumugal sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan. Well, tama ang taya ko. Ang Luzuaxi na ito ay ang Luzuaxi na hinahanap mo. Ang master na tapat ko, si Ji Wahua, ay ganap na kontrolado ng pangalawang bahay na si Ji Wuxian. Si Ji Wuxian ay lubhang ambisyoso. Binabalak niya ang buong mundo ng engkanto at gustong maging master ng mundo ng engkanto. Kaya naman pinadala kami ni Ji Wahua sa mundo ng mga engkanto para mag-scout at umunlad, para ipalaganap ang masamang pamamaraan sa mundo ng mga engkanto, at para makalusot sa mga pangunahing puwersa sa mundo ng mga engkanto. Ang iyong Yunmen ay nasa listahan, ngunit tiyak na hindi ko ito responsibilidad. Ito ay ibang tao na may pananagutan. Masyadong baliw sina Ji Wuxian at Ji Wahua. Masasabi na ni Chen Kunshanzan na ang buong mundo ng engkanto ay may larong chess na inilatag ni Ji Wumang. Kailangan mong humanap ng paraan para pigilan ito, kung hindi, kapag sinimulan na ni Ji Wuxian ang namumunong plano, ang buong mundo ng engkanto ay mawawasak. Habang patuloy na nagsasalita ang lalaking nakasuot ng itim, pinagpapawisan sina Yang Yio, Ji Zixia at iba pa. Hindi ko inaasahan na ganoon pala kabold sina Ji Wuxian at Ji Wahua. Pagkatapos magsalita ng lalaking nakaitim na damit, huminga ng malalim si Yang Yiu at sinabing, gaano katagal na nakahiga si Ji Wuxian sa mundo ng mga engkanto. Nagsimula ang layout mga 7,000 taon na ang nakalilipas. 7 taon na ang nakalilipas, ang langit at lupa ay lumitaw ng kakaibang mga kababalaghan, at ang mga batas ng langit ay tila komprehensibo. Noon din naunawaan ni Ji Wuxian ang masamang mahika at masasamang kasanayan at nagsimulang ailatag ang mundo ng mga engkanto. Hindi lang niya gusto ang nakakalat na kalawakan ng engkanto, kundi pati na rin ang mundo ng engkanto. Nais niya na ang kanyang kasamaan ay kumalat sa buong mundo, sa pamamagitan ng mga kasanayan sa engkanto. Ang mundo ng mga diwata. Nais niyang maging master ng mundo ng mga engkanto, sinabi niya na kapag siya ay naging Panginoon ng mundo ng mga engkanto, maaari niyang isakripisyo ang lahat ng mga taong nagsasanay ng mga masasamang kasanayan sa mga oras na iyon, ang kanyang mga kasanayan sa mahika ay maaaring maabot ang katayuan ng isang Diyos. Sa mga salita ni Ji Wuxian, ang daan patungo sa langit ay napakahirap lakaran, kaya gusto niyang mag-shortcut at makamit ang katayuan ng isang Diyos sa halaga ng lahat ng mga nilalang sa mundo ng mga engkanto. Si Ji Wuxian ay talagang malaking demonyo. Isang ganap na baliw, si Ji Wahua ay talagang walang pagpipilian kundi sundin si Ji Wuxian sa parehong landas. Sa pagkakataong ito, pumunta si Ji Wuxian sa unang kwarto para agawin ang Thunder God Stone ng pamilya Ji. Dahil ang masamang pamamaraan na nilikha ni Ji Wumang ay may malaking kawalan, ang kapangyarihan ay masyadong yin, kung ito ay makatagpo ng isang malakas na puwersa, maaari nitong pigilan ang kanyang masamang pamamaraan, at ang minanang kayamanan ng pamilya Ji, ang Thunder God Stone, ay ang pinakayang at pinakamahirap na kayamanan sa mundo. Kung makuha ni Ji Wuxian ang Thunder God Stone, mabubuo ang kanyang mga kahinaan, at pagkatapos ay walang sinuman sa buong mundo ng engkanto ang makakaharap sa kanya. Si Yang Yio, Ji Zixia at iba pa ay nakinig sa lalaking nakasuot ng itim na kausap, ngunit sila ay huminga sa kanilang mga puso. Sa katunayan, kung ito ay totoo, ito ay magiging isang kapahamakan para sa buong mundo ng diwata. Hindi pa rin alam ni Yang Yio kung ilang puwersa sa buong mundo ng engkanto ang kinaladkad ni Ji Wuxian at ng iba pa. Maaari mong isipin kung gaano kakilakilabot ito kapag ito ay sumabog. Ang punto ay nasa listahan din ng kanyang Yunmen, ibig sabihin, maaaring mayroong isang tao sa Yunmen na tumahak sa landas ng masamang mahika, ngunit nabuo lamang ito ng palihim at hindi nalantad. Sa pag-iisip nito, si Yang Yiu ay nagpawis ng malamig. Alam niya na ang pagharap sa masamang magic at blood lotus ni Ji Wuxian na mabilis na makapagpapahusay sa cultivation, wala talagang maraming tao sa mundo ang makakalaban sa tukso. Hindi, dapat niyang alisin si Ji Wuxian sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay bumalik sa Yunmen para mag-imbestiga, at bumalik sa mundo ng mga engkanto para mag-imbestiga. Sa wakas ay nawasak na niya ang mundo ng diwata. 3 pangunahing puwersa ang pumasok sa medyo patas na kapaligiran. Kung magkakaroon pa ng kaguluhan, magkakaroon ng malaking gulo. Ngunit sa ngayon, ang problema ni Lu Zuaxi ang pinakamahalaga. Tumingin si Yang Yiu kay Lu Zuaxi nang walang laman ang mga mata at naawa sa kanya. Tinanong niya ang nasa katanghaliang lalaki na nakasuot ng itim na damit, si Lu Zuaxi ay kontrolado ni Ji Wahua, kaya kung mamatay si Ji Wahua, magkakaroon ba ng anumang epekto sa kanya? Theoretically, si Ji Wahua ang host. Hanggat si Ji Wahua ay namatay, walang magiging epekto sa kanya, at ako ay walang exception, kaya kailangan kong magpasalamat sa iyo, ngunit mayroon pa ring hindi tiyak na kadahilanan, Ji Wuxian, dahil ang pagsasanay ng mga patay na waiter na ito at maging ang paraan ng kontrol, at iba pa, ay itinuro lahat kay Ji Wuxian. Ngunit hindi ko alam kung magagamit pa rin ni Wuxian ang mga paraan ng kamatayan ni Ji Wuxian pagkatapos ng kamatayan. Kung sakali, ito ay upang ganap na alisin ang mga paghihigpit sa kamalayan ni Lu Zuaxi, o pansamantalang ganap na harangan ang hininga ni Lu Zuaxi upang hindi ito mahanap ni Ji Wuxian. Iminungkahi ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim na roba. Tumanggo si Yang Yio, alam niyang tama ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim na roba.
Nag-utos ka bang kontrolin si Lu Zuoxi? Tanong ni Yang Yiyo. To be precise, kami ni Jiwa Hua. Ako ang maliit na pinuno, at responsibilidad kong utusan ang mga namatay na ahente. Si Jiwa Hua ang tunay na host at mas makakapag-order siya. Buti na lang patay na si Jiwa Hua. Hanggat hindi ako nag-uutos, si Lu Zuoxi ay magiging walang laman na patay na ahente. Matapat na sagot ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim na roba. Ang kamalayan ni Yang Yian ay tumama kay Lu Zuoxi at nalaman na may masamang puwersa sa kanyang isipan. Ito ay lubhang kakaiba. Hindi siya naglakas loob na suriin ito ng padalos-dalos. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ikinaway niya ang kanyang kamay at inilagay si Lu Zuoxi sa Qiankun Space, dahil ang kanyang Qiankun Space ay maaaring ihiwalay ang lahat. Kapag natapos na ang usaping ito, gagawa siya ng paraan para alisin ang paghihigpit sa kaluluwa ni Lu Zuoxi at hayaan itong bumalik sa normal. Ikaw ba si Ji Yazi? Sa oras na ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi ni Ji Zixia, ang ama ni Ji Zixia na si Ji Shenglong, ay tumitig sa lalaking nakaitim na damit at nagtanong. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na damit ay nanginginig at lumuhad at nagsabi, Ji Yazi ay nagbibigay-pugay sa pinuno ng angkan. Malubha ang mga kasalanan ni Yazi. Pakiusap na parusahan ang pinuno ng angkan. Sa sandaling ito, medyo gamaan ang pakiramdam ni Ji Yazi pagkatapos ng kamatayan ni Jiwa Hua. Sa wakas ay hindi na niya kinailangan pang sumunod sa mga utos para saktan ang mga mortal, at gamaan ang pakiramdam niya. Kung ikukumpara sa kamatayan, pakiramdam niya noon ay hindi ganito ang pamumuhay. Araw-araw siyang nagdurusa, at ang kanyang mga panaginip ay lahat ng masakit na hiyaw ng mga mortal na iyon na nilinang sa gamot ng tao. Sinabi niya ang mga bagay na ito upang tabyusan ang kanyang mga kasalanan, at ang kanyang budi ay nawasak. Kaya naman, noong nakaraang labanan, siya at ang kanyang mga bantay ay hindi kumilos, ngunit nakatayo sa gilid ng altar. Nako, nakita kita noong bata ka. Ikaw ang pinakamagaling sa mga disipulo ng ikatlong sangay. Noon, sinabi ko sa ikatlong sangay na papasukin kita sa Ancestral Hall para mag-practice. Mukhang hindi pumayag ang ikatlong sangay. Tadhana talaga, napabuntong hininga si Ji Shenglong. Dad, hindi pa ngayon ang oras para bamantong hininga, hanapin si Lolo. Hindi ko alam kung paano napunta ang labanan sa pagitan nina Lolo at Ji Wuxin. Natatakot ako na nasa panganib si Lolo. Pinutol ni Ji Zixia ang kanyang ama. Habang nagsasalita siya, may umalangaw sa itaas ng altar. Boom! Pagkatapos ay isang figure ang nahulog mula sa langit sa itaas ng altar. Puff! Ito ay ang pinuno ng unang sangay, si Ji Wumang, na lumapag sa altar at dumura ng isang malaking bibig ng dugo. Tatay! Lolo! Si Ji Zixia at ang kanyang mga magulang ay nagbago ng husto at sila ay bumulalas. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Yiyo. Si Ji Wumang ay talagang malubhang nasugatan, at ang pinsala ay napakalubha. Nasa punto na siya ng pagod. Ipinakita nito na mas makapangyarihan si Ji Wuxin kaysa kay Ji Wumang. Sa kanyang pananaw, ang lolo ni Ji Zixia na si Ji Wumang ay isa ring napakalakas na Tianzan, ngunit ngayon. Ahem! Umubo si Ji Wumang, ngunit bigla niyang ipinalakpak ang kanyang mga kamay sa altar, at agad na nanginig ang buong altar. Pagkatapos ang buong espasyo ay kumukulog, at ang kulog ay napakalakas na ito ay nakakatakot. Sa susunod na sandali, ang lilang liwanag at kidlat ay kumislap sa altar, at lumitaw ang isang nakasisilaw at napaka-divine na purple na hugis diamante na bato, na hawak sa kamay ni Ji Wumang. Sa sandaling ito, unang naisip ni Yang Yiyo ang Thunder God Stone. Dahil naramdaman niya na ang hugis diamante na bato na hawak sa kamay ni Ji Wumang ay naglalaman ng sobrang nakakatakot na kapangyarihan ng kulog, at ito ay talagang isang kayamanan. Ahem, bagamat ito ang unang beses na magkita tayo, pamilyar na pamilyar ako sa iyo. Pinaka nabanggit ka ni Zixia noong bumalik siya. Matandang kaibigan din ako ng iyong Panginoon na si Yun Changxi. Ahem, nauubos na ang oras. Ibibigay ko sa iyo itong Thunder God Stone para mingitan mo ngayon. Ibibigay ko rin sa iyo ang apo kong si Zixia. Ahem, kailangan mo ring pigilan si Ji Wuxin the God. Ang mga kamay ni Wuxin, kung hindi ay magkakaroon ng walang katapusang mga problema. Kawawa. Sa lalong madaling panahon. Nang matapos magsalita si Ji Wumang, nawala ang kanyang hininga, at ang buong tao ay naging mga tuldok ng enerhiya ng liwanag ng bituin at tuluyang nawala sa altar. Lolo. Tatay. Ninuno. Naghiyawan sa kalungkutan ng pamilya Ji. Ngunit namatay si Ji Wumang. Nakipag-away si Hsian-ren kay Ji Wuxin, at natalo si Ji Wumang. Pumasok siya sa altar sa kanyang huling hininga. Sa huling kritikal na sandali, inilabas niya ang kayamanan ng pamilya Ji, ang Thunder God Stone, at ibinigay ito kay Yang Yiyo, hinihiling sa kanya na alagaan si Ji Zixia, o ang pamilya Ji, at ipagkatiwala siya sa kanyang anak bago siya mamatay. Kabanata 2484, isang labanan na nilamon ang mga bundok at ilog. Hinawakan ni Yang Yiyan ang Thunder God Stone sa kanyang kamay, at medyo mainit ito sa sandaling iyon. Dahil ipinagkatiwala ni Ji Wumang ang pamilya Ji sa kanya.
Bagamat binanggit lang niya ang nakababatang kapatid na babae, hindi niya talaga kayang iligtas ang nakababatang kapatid na babae ng mag-isa, hindi ba? Alam mo, nasa paligid ang mga magulang ng maliit na kapatid, at syempre mayroon ding nakakalat na immortal na nagpapaliwanag sa ikapitong langit. Bagamat wala siyang sinabi, ang mga taong nakatayo sa altar na ito ay pawang mga pangunahing tauhan ng pamilya G. Lahat sila ay kailangang iligtas. At saka, hindi lang itong iilang tao. Maraming anak ng pamilya G sa likod nila. Kailangan niyang alagaan ang mga ito pagkatapos kunin ang bato ng Thunder God. Ang dahilan kung bakit ang init ay nahulog si Ji Wumang. Ang pinuno at kaluluwa ng pamilyang Ji ay bumagsak, at si Ji Wumang ay isang malakas na tao sa antas ng Chanzan, at siya ay isang makapangyarihang Chanzan, ngunit siya ay nahulog pa rin. Sa madaling salita, siya ay binugbog hanggang mamatay ni Ji Wuxan. Mula sa puntong ito, ang lakas ni Ji Wuxan ay isang bagay na kailangang isaalang-alang ni Yang Yian. Ngunit ngayon ay wala na siyang pagpipilian, dahil kailangan niyang pangalagaan ang mga gawain ng nakababatang kapatid na babae, at siya ay nasangkot sa malalim na tubig ng pamilya Ji. May dalawa pang dahilan. Ang kasamaan ni Ji Wuxan ay nagdulot sa kanya ng mga mortal, at bilang isang immortal at isang cultivator, kailangan niyang alagaan ito. Sa wakas, bagay na kay Lu Zuoxi. Bagamat ayon kay Ji Yuan, si Lu Zuoxi ay kontrolado ni Ji Wahua, sa huling pagsusuri, ang masasamang mahika at masasamang demonyo ay nagmula sa mga kamay ni Ji Wuxan, at si Ji Wuxan din ang may kasalanan. Kinailangan niyang lipulin si Ji Wuxan para sa parehong pampubliko at pribadong dahilan. Ngunit hindi sigurado si Yang Yiu kung kaya niyang patayin si Ji Wuxan. Ang isang taong maaaring pumatay kay Ji Wumang, isang taong nag-aral na gumawa ng mga nakakalat na immortal na makalusot at humakbang sa 12 kapigatian ng mga nakakalat na immortal, at maging isang nakakalat na immortal na Celestial Master, ay tiyak na hindi madaling harapin. Boom! Sa oras na ito, ang mga ulap at ambon ay gamulong sa ibabaw ng altar, at ang kulog at kidlat ay sumabog. Dumating si Ji Wuxan na may mahabang buhok na pulang dugo, may dugong butas sa kanyang dibdib, at mga mantsa ng dugo sa mga sulok ng kanyang bibig, ngunit dumating pa rin siya ng may matinding momentum, na para bang wala siyang pakialam sa madugong butas sa kanyang dibdib. Ngunit sa sandaling ito, si Ji Wuxan ay mas mukhang isang Shira mula sa impyerno, ang kanyang puting damit ay nabahira ng pula ng dugo, at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Sumimangot si Yang Yian at sumugod kay Ji Wuxan sa altar. Nang hindi lumingon, sinabi niya sa nakababatang kapatid na babae at sa iba pa, Senior Sister, ingatan ninyo ang inyong mga sarili at lumabas sa lalong madaling panahon. Malapit nang gumuho ang espasyo ng altar. Junior brother, mag-ingat ka, alam din ni Ji Zixian na hindi siya makakatulong sa sandaling ito. Kaharap si Ji Wuxan, marahil ang junior brother lang ang makakalaban. Kung umakyat sila para tumulong, magpapalala lang ito, at malapit na talagang gumuho ang espasyo ng tore ng sakripisyong ito, dahil ang ubod ng altar ay ang bato ng Thunder God, at ang banal na kamalayan ay inalis, kaya ang espasyong ito ay hindi magtatagal. Si Ji Wuxan, na nasa itaas ng altar, ay nakita si Yang Yiu na nagmamadaling umakyat, at ang kanyang bibig ay puno ng paghamak. Kahit na si Yang Yiu ay isa ring Heavenly Venerable, pinatay pa niya si Ji Wumang. Ano ang magagawa ng isang Heavenly Venerable mula sa labas ng mundo? Ang punto ay nakita ni Ji Wuxan si Ji Wumang na ibinigay ang Thunder God Stone kay Yang Yiu. Para sa kanya, hindi mahalaga kung mayroon siyang mas mababang bahagi ng Yin Yang Thunder Method sa pagkakataong ito. Ang mahalaga ay makuha ang Thunder God Stone, ang kayamanan ng pamilya Ji, upang mapunan ang kahinaan ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay siya ang magiging bayani ng mundo ng engkanto at walang takot sa lahat. Ang Thunder God Stone ay isang bagay na pinahahalagahan ni Ji Wuxan, ngunit ngayon ay ibinigay na ito sa batang nasa harap niya ni Ji Wumang. Ibigay mo ang Thunder God Stone, at ililigtas ko ang iyong buhay. Ito ay isang kayamanan ng pamilya Ji, at hindi ito isang bagay na makukuha ng isang tagalabas na tulad mo. Tumingin si Ji Wuxan kay Yang Yiu na nagmamadaling umakyat mula sa ibaba at sinabing may singkit na mga mata. Nasa akin ang banal na bato, depende ito kung may kakayahan kang alisin ito. Malamig na bamantong hininga si Yang Yian. Bagamat alam niyang makapangyarihan si Ji Wuxan, wala siyang pakialam. Sa sandaling ito, patuloy na tumataas at tumaas ang aura ni Yang Yian. Matapos ma-activate ang 10 malalaking buto ng Dao, napalibutan siya ng mga makukulay na ilaw. Libu-libong kulog at kidlat sa itaas ng altar ang dumagsa sa kanya, parang Diyos ng kulog. Nang palapit ang dalawa, sa wakas ay naramdaman ni Ji Wuxan na may mali. Bagamat siya ay masama, siya ay walang alinlangan na isang matandang halimaw na nagsanay sa hindi mabilang na mga taon. Nakita niya na talagang taglay ni Yang Yian ang 10 magagandang katangian ng langit at lupa at ang 10 dakilang batas sa kanyang katawan, at ang kanilang kadugo na pamilya Ji ay ipinagmamalaki ang kulog, ngunit ang kasalukuyang momentum ni Yang Yian upang kontrolin ang kulog ay mas malakas pa kaysa kay Ji Wumang. Napatalo nito ang mga talukap ng mata ni Ji Wuxan, alam niyang minamaliit niya ang batang ito.
Sa isang kisap mata, iniugnay ni Ji Wuxian ang malakas na kapangyarihan ng kulog kay Yang Yian sa Thunder God Stone. Ito ay dapat na resulta ni Ji Wumang, ang matandang immortal, na nagbibigay ng Thunder God Stone sa batang ito. Isinumpa ni Ji Wuxian si Ji Wumang sa kanyang puso. Ngunit hindi niya alam na ang ipinakita ni Yang ay hindi resulta ng Thunder God Stone, ngunit ang kapangyarihan na kanyang nilinang sa kanyang sarili. Siyempre, ito ay dahil din sa hindi naiintindihan ni Ji Wuxian ang sitwasyon sa mundo ng mga engkanto, kung hindi niya iyon iisipin. Ngunit naisip ni Ji Wuxian na anuman ang mangyari, ang batang ito ay dapat mamatay, at kailangan niyang makuha ang bato ng Thunder God. Dahil hinahanap mo ang kamatayan, tutuparin ko ang iyong hiling. Duguan ang mga mata ni Ji Wuxian, at pagkatapos ay ang mahaba niyang buhok ay dumagsa na parang ahas na parang talon, nagiging libu-libong ulap na iniisip si Yang Yi at gamulong palayo. Ji Wuxian ay isang nakakalat na walang kamatayan, ngunit hindi niya magagamit ang kulog at kidlat. Ang kulog at kidlat ay mga talento ng dugo. Ang katawan ng isang nakakalat na immortal ay isang katawan ng enerhiya na walang dugo. Gayunpaman, ang matandang halimaw na ito ay hindi natatakot sa walang katapusang kulog at kidlat. Nagkaroon ng pagsabog ng dugo sa kanyang katawan, na naghihiwalay sa kulog at kidlat sa labas at hindi makapinsala sa kanyang damit. Siyempre, ito ay tumutukoy lamang sa kulog at kidlat sa espasyo ng altar. Ang kidlat na pinasabog ni Yang Yian ay hindi pangkaraniwan. Sa pagharap sa nakakatakot na pag-atake na may dugo ng matandang halimaw na si Ji Wuxian, tinipon ni Yang Yian ang kulog at kidlat sa espasyo ng altar at umungal, 10,000 kulog ang gagamitin ko, basagin ang kulog ng Yang para sa akin. Boom! Biglang nagtipon ang kulog at kidlat sa katawan ni Yang Yian at bumuo ng Thunder Dragon na bumagsak sa mahabang buhok ni Ji Wuxian na parang talon. Boom boom! Dumagundong ang buong espasyo ng altar. Lumitaw ang mga itim na bitik sa espasyo at nagsimulang gumuho. Nang magkabanggaan ang dalawa, bahagyang nagbago ang mga mukha ni Yang Yiu at Ji Wuxian sa parehong oras. Dahil ang pulang dugo na buhok ni Ji Wuxian na parang talon ay nagsimulang maghiwa-hiwalay ng pulgada at naging abo, habang ang Thunder Dragon ni Yang Yiu ay unti-unting nagwawala. Pagkatapos ng tamaan ng dalawa, pantay-pantay sila. Sa pananaw ni Ji Wuxian, siya ay isang Chanzan na nagpractice ng Taoismo sa hindi mabilang na mga taon. Mayroon siyang matibay na pundasyon at pananaw. Siya rin ang nagtatag na lumikha ng Yin-Yang Thunder Method, na nakinabang sa hindi mabilang na nakakalat na mga immortal. Matatawag siyang ancestor-level figure. Si Yang Yiu ay isang sumisikat na bituin at hindi maihahambing sa kanya. Ngunit pagkatapos ng pag-ataking ito, pantay-pantay ang mga ito, na siyang dahilan kung bakit nagbago ang kulay ni Ji Wuxian. Para kay Yang Yian, nilinang din niya ang pamamaraan ng banal na paraan, at pinagbuti ito, na katumbas ng paglikha ng bagong sistema ng paglilinang. Mula ng pagsamahin ng 10 katangian, hindi pa siya nakatagpo ng taong makakalaban niya, ngunit itong Ji Wuxian ay nagawang labanan siya at may lakas na labanan ang kanyang 10 binhi ng Dao. Nagulat din si Yang Yian. Ngunit higit pa rito ang nag-aalab sa kanyang kagustuhang lumaban. Matapos mawala ang pag-atake, biglang tumalon si Yang Yian at sinabi sa malalim na boses, ang mga buto ng Dao ay nagkakaisa, ang dakilang daan ng langit at lupa, ako ang pinakamataas, pumatay. Siya ay naging mas makapangyarihan. Ang pagharap sa isang kalaban na tulad ni Ji Wuxian, ang dugo sa katawan ni Yang Yian ay nagsimulang masunog. May mga tricks pa siya na hindi niya nagamit, kaya natural na puno siya ng kumpiyansa. Dahil ang espasyo ay naging mas at mas hindi matatag at magulong. Si Yang Yian ay sumalakay sa harap ni Ji Wuxian. Si Ji Wuxian ay sobrang solemn na sa sandaling ito, umuungal, ang pinakamasama, ang pinakamagalit, ang sama ng loob sa langit at lupa, mamatay. Boom! Muling nagbanggaan ang dalawa, at biglang gumuho ang buong espasyo. Sa labas, ang Ji Family Ancestral Hall ay sumabog, ngunit sina Yang Yian at Ji Wuxian ay direktang lumipad sa panahon ng banggaan at sumugod sa kalangitan. Pagkatapos, sa isang dagandong, ang buong espasyo ng Sanxian ay nayanig, at ang dalawa ay nagmamadaling lumabas sa mundo ng kalawakan ng Sanxian, at sa susunod na sandali ay direktang lumitaw sila sa walang katapusang dagat ng mga bituin. Silang dalawa ay mga top-notch cultivator sa immortal na mundo, at ang space boundary wall ay hindi madaling makayanin ang malakas na enerhiya na kanilang ibinuga, kaya normal lang na magmadaling lumabas ng Sanxian space. Boom! Bitik! Patuloy na umuungal ang dagat ng mga bituin, at patuloy ang kulog. Ang nagdusa ay ang walang kamatayang mga bundok ay direktang sumabog sa panahon ng labanan sa pagitan ng dalawa. Sa kabutihang palad, lahat sila ay walang kamatayang bundok na walang buhay na nilalang, kung hindi, ito ay isang malaking pagpatay. Nagulat si Yang Yian. Lalong natakot si Ji Wuxian habang lumalaban siya, at hindi niya inaasahan na ganoon pala kalakas ang fighting power ng batang ito. Higit pa sa imahinasyon. Ang dagat ng mga bituin ay nakakuha ng mayaman at malawak na enerhiya kay Yang Yian, at siya ay parang isang black hole. At sa paligid ng katawan ni Ji Wuxian, itim at duguan, ay nagtipon ng walang katapusang kapangyarihan ng sama ng loob. Boom! Matapos ang isa pang banggaan, naghiwalay ang dalawa. Sila. Huminto ng daan-daang milya ang layo. Humihingal si Yang Yiu, ang kanyang mamahaling damit ay puno ng mga butas,
at may dugo sa mga sulok ng kanyang bibig, mata at tainga. Si Ji Woxen ay may 2 pang butas ng dugo sa kanyang katawan, na siyang obra maestra ni Yang Yio. Muling tumubo ang pulang dugo niyang buhok, lumulutang sa walang katapusang dagat ng mga bituin. Ang kanyang buhok na pula ang dugo ay lumipad, na nagmukhang isang dugong demonyo. Ilang daang milya ang layo ng dalawa, ngunit lumakas at lumalakas ang kanilang mga aura. Ang mga huling hakbang ng pagpatay ay patuloy na nabubuo. Ito ay isang showdown sa pagitan ng mga tunay na malalakas na lalaki. Sina Yang Yio at Ji Woxen ay umamin sa kanilang puso na ang isa pa ay ang tunay na malakas na lalaki. Ang labanang ito ay napakatindi. Pagkaraan ng ilang sandali, sabay na gumalaw sina Ji Woxen at Yang Yio na parang may lihim na pagkakaunawaan at sumugod sa isa't isa. Kabanata 2485 Malaking Banta. Ang katawan ni Yang Yian ay puno ng makulay na Dao Seed Power. Itinulak niya ang mana sa kanyang katawan sa sukdulan. Habang gumagalaw siya sa kanyang isipan, ang pattern ng Chen Kun Pot sa kanyang kaliwang braso ay kumislap ng ginto. Sa pakikipaglaban kay Ji Woxen ngayon lang, naramdaman niyang malakas at masama ang demonyong ito. Ang kapangyarihan ng sama ng loob ay mas malakas pa kaysa kay Ji Wahua. Tila siya ang ninuno ng kapangyarihan ng sama ng loob. Kaya niyang labanan ang kanyang kapangyarihan ng Dao Seed nang hindi natatalo. Pantay-pantay ang laban nila. Ngunit iyon lang. Wala siyang masyadong oras para pagsamahin at pagsasanay ang Chen Kun Dao Seed Power at Dao Seed Power, wala pang 1,000 taon. Hanggat nabigyan siya ng sapat na oras, hindi magiging problema na durugan si Ji Woxen. Sa kabilang banda, kamay, Ji Woxen ay nagsasanay para sa kung sino ang nakakaalam kung ilang taon na. Kaya alam ni Yang Yian na oras na para magpasya kung sino ang mananalo, o hindi, buhay at kamatayan. Gagamitin niya ang kapangyarihan ng Chen Kun Temple sa pagkakataong ito. Sa kapangyarihan ng Dao Seed, sa ilalim ng 2 puwersa, ang layunin ni Yang Yian ay ganap na patayin si Ji Woxen. Sa pagkakataong ito ay determinado si Yang Yio na patayin si Ji Woxen. Naisip niya na sapat na ang paggamit ng kapangyarihan ng Chen Kun Temple. Si Ji Woxen sa kabilang panig ay tila nasa parehong estado ng pag-iisip. Pareho nilang iniisip ang huling desisyon na patayin ang kabilang partido. Naging blood mist si Ji Woxen, o masasabing ang liwanag ng dugo sa kanyang katawan ang tumatakip sa kanyang katawan. Mula sa malayo, halos mabilis na nagbanggaan ang isang bloodlight at isang 10 kulay na haligi ng liwanag sa jumping space. Sa layong daan-daang milya, ang huling paghaharap ng dalawa ay nagbanggaan sa wala pang 3 paghinga. Ngumisi si Ji Woxen. Sinubukan din niya ang lalim ng Taoismo ni Yang Yio, at hindi niya ginamit ang pamatay ng pamamaraang bawal. Kapag ginamit ang bawal na pamamaraan na ito ay higit sa 3 beses na mas malakas kaysa sa kanyang orihinal na kapangyarihan ng mahika. Nilalamon ng masamang espiritu ang langit, at ang pagkalipol. Sa huling sandali, gumalaw ang puso ni Ji Woxen, at puno ng enerhiya ang kanyang buong katawan. Gumamit siya ng sariling bawal na pamamaraan, at nagtaas ng panunuya sa gilid ng kanyang bibig. Gusto niyang patayin si Yang Yio sa suntok na ito at bawiin ang Thunder God Stone. Boom! Sa wakas ay nagbanggaan ang dalawa at nagkasagupaan. Ngunit ang mukha ni Ji Woxen ay nagbago ng husto. Paano ito posible? Puff! Nalaman ni Ji Woxen na ang kapangyarihan ni Yang Yio ay tumaas din ng husto, at ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa kanya. Hindi naisip ni Ji Woxen na si Yang Yio ay may makapangyarihang sandata bukod pa sa sarili niyang kapangyarihang mahika, ang Chen Kun Temple. Sa kapangyarihan ng Chen Kun Temple, ang kapangyarihan ni Yang Yio ay double ng higit sa 10 beses. Ang punto ay sumabog siyang sa huling sandali, na ikinabigla ni Ji Woxen. Sa oras na ito, kahit na nalaman niyang malakas ang kapangyarihan ni Yang Yio, wala siyang kapangyarihan na iligtas ang sitwasyon, at maaari lamang siyang manood at lumaban. Sa buong Star Sea, nang magbanggaan ang dalawa, ang energy core ay sumabog sa Dagendong, at agad na kumalat ng libu-libong milya ang layo. Isang mahabang sigaw ang pinakawalan ni Ji Woxen. Ang malakas na enerhiyang lumabas mula sa katawan ni Yang Yio ay halos lampas sa kanyang kaalaman. Sa isang mapurol na kalabog, ang buong katawan ni Ji Woxen ay sumabog, at agad na naging bola ng ambon ng dugo at nawala. Patay na ba siya? Napabuga ng hangin si Yang Yio at sinabi sa sarili. Ang kanyang mukha ay mapatla at nakakatakot, at ang dugo ay umaagos mula sa lahat ng 7 butas. Puno rin ng butas ang damit niya. Sa katunayan, si Ji Woxen ang pinakamalakas na kaaway na nakatagpo niya mula noong siya ay naging isang Chanzen, at ang pinakakakaibang kaaway. Mukhang madali, ngunit sa katunayan, siya lamang ang nakakaalam ng presyo na kanyang binayaran. Sa kabutihang palad, nakita niya ang katawan ni Ji Woxen na direktang sumabog sa isang ambon ng dugo. Sa wakas ay pinatay siya, tama ba? Bagamat nakita niyang sumabog ang katawan ni Ji Woxen, hindi pa rin comfortable ang puso ni Yang Yio. Isa lang itong perception. At hindi kailanman naging mali ang kanyang perception. Para sa mga taong tulad ni Ji Woxen na nagsasagawa ng masasamang pamamaraan, hindi maaaring gamitin ang sentido komon. Sa susunod na sandali, ipinikit ni Yang Yio ang kanyang mga mata, binitawan ang kanyang isip at maingat na pakiramdam.
Palagi siyang nag-aalala. Kailangan mong malaman na si Ji Woxen ay isang 12 tribulation na nakakalat na walang kamatayan, at siya rin ay isang henyo. Naunawaan niya ang isang sirang paraan ng pagkulog ng yin-yang, at sa gayon ay lumikha ng masamang pamamaraan ng paglilinang, at binuo din ng katugmang Evil Blood Lotus upang tumulong sa paglilinang. Ito ay medyo katulad sa kanyang pagpapabuti at paglikha ng paraan ng binhi ng Chen Kun Dao. Siya rin ang unang cultivator na nakilala niya na lumayo sa sarili niyang paraan ng cultivation. Bagamat nasa masamang landas si Ji Woxen, hindi nito kayang pagtakpan ang katotohanang isa nga siyang multo o isang masamang talento. Kaya gusto ni Yang Yiyo na matiyak kung patay na si Ji Woxen. Anyway, pakiramdam niya ay tila umiiral pa rin si Ji Woxen. Hayaan ang iyong isip at maingat na malasahan ang Star Sea sa lahat ng direksyon. Lumalawak ang pangunawa ni Yang Yiyo. Kaunting pangunawa mula sa 100 milya hanggang 1,000 milya. Sa loob ng saklaw na ito, nararamdaman lamang ni Yang Yiyo ang lakas ng kaguluhan ng langit at lupa at ang makapangyarihan at mayamang kapangyarihan ng sama ng loob. Parang wala nang iba bukod dito. Sa susunod na sandali ay binawi ni Yang Yiyo ang kanyang isip, binuksan ang kanyang mga mata, at walang nakita. Siya ay nasuspine sa dagat ng mga bituin, at nakikita pa rin niya ang mga tipak ng dugo na kumakalat sa dagat ng mga bituin. Alam niya na ito ang energy body ni Ji Woxen pagkatapos ng kanyang pagsabog. Sumimangot si Yang Yian at sinabi sa kanyang sarili, nag-o-overthink ba ako? Kahit na 3 tiyansan ang sumambulat ng buong lakas mula sa Chen Kun Temple at sa Dao Sid, hindi sila makakaligtas, hindi pa banggitin si Ji Woxen. Mabuti na lang at wala siyang nahanap. Pagkatapos mag-obserba ng ilang sandali, naghanda si Yang Yian na umalis. Dapat ay tuluyan nang nawala si Ji Woxen. Basta. Nang siya ay aalis na, nakita niya sa gilid ng kanyang mata na ang ambon ng dugo na nakakalat sa dagat ng mga bituin ay tila lumalangoy at nagtitipon sa parehong direksyon na daan-daang milya ang layo. Hindi maganda. Nagbago ang mukha ni Yang Yian, at ang kanyang espiritual na pakiramdam ay nawala at natagpuan na ang isang malaking grupo ng mga ambon ng dugo ay nawala at tahimik na nagtipon 100 milya ang layo. Oo naman, tama ang kanyang perception, si Ji Woxen ay hindi patay. Agad na kumislap si Yang Yian at direktang sumugod sa ambon ng dugo sa 100 milya ng lupain. Kumilos siya daan-daang milya ang layo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at ginamit muli ang kapangyarihan ng Chen Kun Temple. Kahit ngayon, maaari lang niyang gamitin ang kapangyarihan ng Chen Kun Temple ng 3 beses, at kung lalampas niya ito, magbabalik siya. Boom! Naghagis siya ng suntok, at ang kapangyarihan ng Chen Kun Temple ay natipon sa kanyang kamao, naging gintong liwanag at tumama sa ambon ng dugo. Ngunit sa parehong oras na ginawa niya ang kanyang hakbang, ang labis na masasamang salita ni Ji Woxen ay umalangaw sa ambon, Yang Yiyo, aalalahanin kita. Isinusumpa kong papatayin ang buong pamilya. Siguradong kakainin kita ng buhay sa susunod na magkita tayo. Ha. Galing ka sa Fairyland, napakahusay, pagkatapos ay magkikita tayong muli sa bayan ng Diwata. Ha. Sa pagbagsak ng mga salita ni Ji Woxen, ang ambon ng dugo ay puno ng liwanag ng dugo, at isang space portal star ay nawala sa isang iglap. Sumabog ang pag-atake ni Yang Yiyo sa Chen Kun Temple, ngunit huli na ang lahat. Nawala si Ji Woxen. Direkta niyang binuksan ang space portal at tuluyang nawala. Lumitaw si Yang Yiyo kung saan nawala si Ji Woxen. Naramdaman niya ang napakalakas na aura ng kaluluwa, na medyo mas malakas kaysa sa kanyang kaluluwa. Damn it! Nagmura si Yang Yiyo. Naunawaan na niya ngayon na ang pinasabog niya noon ay ang katawan ni Ji Woxen, ang immortal, ngunit ang matandang immortal na ito ay ipinanganak bilang isang immortal, at ang kanyang kaluluwa ay malakas na. Matapos mawala ang katawan ng immortal, maaaring siya ay malubhang nasugatan, ngunit tahimik niyang pinalamig ang kanyang kaluluwa. Para sa antas na ito ng lumang, kung ang kaluluwa ay hindi mawawala, maaari niyang i-condensed muli ang kanyang katawan sa susunod. Kung siya ay naging isa pang immortal, marahil pagkatapos na mawala ang immortal na katawan, ang kaluluwa ay hindi mabubuhay ng matagal, at maaaring mapanganib pa nga ito. Ngunit para kay Ji Woxen, ang masama at makapangyarihang immortal, marahil ang kanyang immortal na kaluluwa ay umabot na sa bagong taas at hindi ganoon kadaling. Ngayon parang totoo na. Binuksan ng matandang immortal ang space portal na may banta at tumakas. Ngunit ang mukha ni Yang Yian ay ganap na madilim, dahil ang kanyang isip ay puno ng mga pananakot ni Ji Woxen ngayon lamang. Nakaramdam siya ng kaunting lamig sa buong paligid. Walang kamatayang mundo, walang kamatayang mundo, walang kamatayang mundo. Maaaring direktang pumunta si Ji Woxen sa immortal na mundo. Ayon kay Ji Yazi sa altar, mahigit 7,000 taon nang nagpaplano si Ji Woxen sa mundo ng mga engkanto, at nagturo ng masasamang kasanayan at pamamaraan sa paglilinang ng Blood Lotus at iba pa. Kung tatakas si Ji Woxen sa mundo ng mga engkanto, gagamitin ng buong demonyo ang kanyang mga pamamaraan, at ang mundo ng engkanto ay magugulo, at maging ang kanyang Yunmen ay maaaring nasa panganib. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling bumalik si Yang Yiyo sa walang kamatayang espasyo. Nais niyang ibalik ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa mundo ng mga engkanto. Bagamat hindi namatay si Ji Woxen, walang alinlangan na siya ay malubhang nasugatan sa kanya.
Gustuhin man niyang gumaling, magtatagal. Sa panahong ito, kailangan niyang hanapin si Ji Woxan at sirain ang kanyang immortal na kaluluwa. Kung hindi, kapag gumaling si Ji Woxan sa masasamang pamamaraan, ang kahihinatnan ay magiging mapaminsalang. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.